Magandang umaga po sa inyong lahat! Yeah! It's me again, si Mima Alicia nyo! At nagbabalik muli para sa ating panibagong balitaktakan! Hoy, kamusta mga minamahal? Okay ba yung mga energy ninyo dyan? Nagkape na ba ang lahat? Anyway, magandang umaga, hapon, tanghali o gabi. Kung ano nyo mang oras ito napapanood, ang aking pagbati ay napaka-grabe. Magandang umaga po, mga minamahal. Anyway, sige, rekta na po tayo dito sa ating pag-uusapan. So, bago po ang lahat, binabati ko si Remedios Lim 6428, Benjamin BZ1 Il, si Larry Abril 6690, si Addictus. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Elimani Lily 2945. Shout out sa inyo. Syempre binabasa ko kasi yung mga comment ninyo mga minamahal sa aking recent video. So anyway, Erwin Ilagan, ako, magandang umaga. So, ito na nga, mga minamahal, sumakit yung ulo ko na naman, grabe. Oo, as in, mga minamahal, talagang parang nagpaltik yung ulo ko nung nakita ko tong statement ni Bato. Alam nyo mga minamahal, kala ko ba graduate itong si Bato Senador na to partida. Kala ko ba graduate itong si Senator Bato de la Rosa sa napakaganda, prestigious school. Kala ko graduate itong si Bato sa talagang napaka-granding eskwelahan. Talagang prestigious nga kung tatawagin. Pero bakit ganito naman yan nakikita niya na? Pero bakit ganito naman yung kanyang pag-iisip? Bakit ganito yung kanyang, grabe, dinaig pa nga mga minamahal ang elementary? Oo, ang talaga niya mag-isip guys, ang babaw niya mag-isip, ang babaw ng pag-iisip niya, ng understanding niya, mga minamahal, sa political dynamics. Ako mga minamahal, hindi naman talaga ako yung totally na sobrang galing. Pero kung ganito lang din naman yung pag-iisip ko, siguro ililabeled ko naman yung sarili ko na kahit papano, mas maayos naman si Mima Alicia yung mag-isip kaysa dyan. Kahit nga pambarangay level mga minamahal, hindi papasa itong mga statement na na binitawan ni Bato de la Rosa. So ito kasi 'yon. Basahin natin mga minamahal yung first stanza, paragraph ng kanyang statement. Sabi niya, akala ko ba kalaban ng yellow ang Marcos? Yan binabasa ko. Akala ko ba kalaban ng yellow ang Marcos? O bakit sila ngayon nagsama-sama na para gibain si Duterte? Really? Ganyan mag-isip yung isang gumraduate sa napaka-prestigyoso, ano ba tawag doon? Sa prestigious school. 'Di ba sa karespe-respetong paaralan? Seriously, ganito mag-isip? Guys it's not about the color. Hindi po binabasihan dito kung ano yung kulay mo. Red, pink, green, yellow, white, orange, black. Diba? Tai mo blue. Bato, hindi po binabasihan dito kung ano yung political color mo. Ang binabasihan dito kung ano yung ginagawa mong mabuti. Ay, nako mga minamahal. Ang ibig niya kasing sabihin dito na parang yung pink or yung traditional na opposition, which is yung mga yellow tards nga, ay nagkakampihan na daw. Nagkakampihan yung yellow at yung mga Marcoses. Hindi naman ako naniniwala yung Unipink. Hindi ako naniniwala mga minamahal na nagkakampihan yung pink or yung red. Hindi ako naniniwala sa ganun. Siguro, kaya nasasabi nilang nagkakampihan kasi parehas sinusuportahan ng bawat isa yung pamamalakad ng gobyerno.
Syempre, paano ba naman susuporta sila Bato? Hindi, sila, may issue sila sa human rights. May issue sila sa West Philippine Sea. May issue sila sa Pogo. Diba? So, paano nila susuportahan yung ginagawa ng administrasyon kung sila mismo ay against sa mga panukala ng ating gobyerno? Ano ba naman tong ginagawa niya ni Bato de la Rosa? At saka isa pa, hindi na po kailangang sirain ng Marcos or ng Yellow itong mga Duterte. Dahil unang-una, self-destruct na po ang ginagawa nila, Digong. Sila na po mismo, mga minamahal, ang sumisira sa kanilang mga sarili. Matagal na po silang sira noon pa. Hindi lang po talaga makapwesto, hindi lang po makaporma, mga minamahal, itong mga traditional opposition. Kasi once na nagsalita po sila, mayroon pong kinalalagyan. Once na maging kritiko ka ng administrasyon ni former President Duterte, it's either or kulong ka. Dalawa lang yung paglalagyan mo. Kaya walang masyadong nagsasalita noon. Kasi once na may nagsalita, may kalalagyan. Samantala ngayon kay PBBM, kahit yung mga pink na yan, binabatikos din naman yan si President Marcos. Ang ginawa ba ni PBBM, pinatahimik niya ba yung mga kritiko? Wala. Hindi niya po ginagawa yun. Meron po kasi tayong free will. Meron po tayong tinatawag na demokrasya, totoong demokrasya sa panahon ni PBBM. Si Trillanes na nga mismo yung nagsabi, mga minamahal Ano yung sabi ni Trillanes? Kahit patirahin mo yan si Marcos, hindi naman nagre-react yan. Kasi yung ginagawa niya, nagtatrabaho lang naman yan. Diba, mga minamahal? At uulitin ko, never pong nagkampihan. Uulit-ulitin ko, never pong magiging magkakampi or nagkakampihan yung pink at red or yung traditional opposition na yan. Siguro kaya nila napapansin na nagkakampihan kasi nga sinusuportahan ng bawat isa ang panukala ng gobyerno. At saka alam ko yung mga kakamping, they are in for good governance, diba? Good governance sila. Yung ginagawa ng mga Duterte, good governance ba yun? Malamang hindi talaga kayo kakampihan yan. Ano yung gusto mo mangyari? Yung mga pink sa inyo kumampi. Kaya pala, mga minamahal. Kaya pala trying hard itong si Sara Duterte na maging kritiko ko, no? Diba? Kaya pala trying hard itong si Sara Duterte na magbatik-batikos para makuha niya yung heart, yung simpatsya ng mga kakamping. Kaso ang nangyari, imbis na makuha yung simpatsya, ang nangyari, lumubog palalo yung kanyang pangalan. Kumbaga, hindi sila prepared sa nangyaring exhibition. Hindi sila prepared sa nangyaring reaction ng mga kakamping na instead kampiyan sila. Ang nangyari, binatikos pa sila lalo. Diba, mga minamahal? Okay, pangalawa, dumako tayo sa kanyang pangalawang sinabi. Very clear daw po ang motibo. Sisirain ang Duterte para wala na silang kalaban pagdating ng 2028 election. Yan nga sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na itong si Bato de la Rosa, bakit ba ito graduate sa prestihiyosong paaralan tapos yung kanyang pag-iisip sa political dynamics ay napaka-bopuls. Biruin mo, inano niya yung mga political color, yung pink, red, nagkakampihan na daw, dati magkaaway naman yan. Anak mo, si Bato talaga may kulang-kulang ba sa pag-iisip? Uulitin ko, we are not talking about color. Diba, ang pinag-uusapan natin dito is yung pamamalakad ng gobyerno. Hindi ka pa rin ba naka-move on? Tapos na yung election, punyemas ka. Hindi ka pa ba naka-move on? Ilang years na yung dumaan, 2 taon na yung dumaan, hindi ka pa din naka-move on. Diyos mio. Move on din Bato. Grabe talaga to si Bato, no? May I judge something sa iyo brains. Parang nahawaan na siya ni Digong, no? May tililing. Yan, kakasabi nyo na may tililing si Trillanes. Kayo tuloy ngayon ang tinatawag na may tililing. Kayo tuloy ngayon ang tinatawag na may aning-aning sa pag-iisip.
Uy, nakakahalata na kami. Uminom kayo ng gamot, ha? Uminom kayo ng gamot, nakakailan na kayo. Okay, basahin natin dito. Sabi dito, yun ang lalabas na klaro na hindi na tayo magpapakyut dito. Ano pa ba? Ano pa ba ang ibang dahilan? Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. So, ang nangyayari ngayon, nagkakampihan yung pink at yellow para gibain itong si Duterte. Naniwala naman kayo na nagkakampihan yung pink at yellow? Ay, yung pink at red? Ako mga minamahal, sa totoo lang kahit sinusuportahan ko si Trillanes, hindi pa din ako naniniwala na nagkaroon ng koalisyon yung pink at mga red. Dahil unang-una, pag pinag-usapan natin yung martial law noon, yung gobyerno ni Ferdinand Marcos Sr. noon, mag-aaway-away na naman yan. Oo. Ngayon, sinusuportahan natin ang bawat isa kasi nga, yung approach ng present administration ay tama. Kasi hindi naman tayo nagbabase na sa past. Although hindi natin pwedeng kalimutan yung nakaraan. Pero, mas maganda naman sana na instead na puro tayo bulatlat ng bulatlat sa mga nakaraan, bakit hindi tayo mag-focus sa kasalukuyan? Nakaraan na yun, dumaan na yun eh. Pero hindi ko naman sinasabi na kalimutan yung nakaraan. Pero 'di ba, mas maganda sana pagpukusan natin yung mga recent na issue dito sa ating bayan. 'Di ba? Which is yun yung ginagawa ng mga kakamping. Sinesettled nila yung issue noon, tapos mas tinututukan yung ngayon kasi gaano ba kahalaga yung nakaraan kaysa sa ngayon? 'Di ba? Ay nako. Anyway, yan po yung sabi ni Bato de la Rosa. Para naman sa akin, mga minamahal, kailangan naman kakampihan ng mga kakamping yung bloody drug war campaign ninyo. Alangan naman, kaya nga sirang-sira na kayo noon pa eh. Matagal na kayong sira. Doon pa lang sa bloody drug war campaign ninyo, sira na kayo. Doon pa lang sa issue nyo sa extrajudicial killings, sira na din kayo. O doon sa inhumane approach ninyo, sira na din kayo doon. Diba? Sa issue nyo sa Pogo, issue nyo sa West Philippine Sea, lalo pa sa corruption, sirang-sira na kayo. Ano pa yung sisirain sa inyo? Matagal na kayong sira. Diba? Ay, mangyak-ngyak na itong si Bato de la Rosa. Talaga na nga namang sino ba naman ang hindi may iyak, mga minamahal? Dahil unang-una, sila yung nambatikos, sila yung trying hard, maging kritiko. Ang nangyari, sila pa tong nasampulan ng mga tao. Kumbaga, pinrito nila ang sarili nilang taba sa sarili nilang mga mantika. Ganun po, mga minamahal, ang nangyari. Kumbaga, niluto nila yung sarili nilang taba sa sarili din nilang mga mantika. Kasi parang feeling ko naghanap sila ng mga kakampi, mga minamahal. Kaso ang nangyari, imbis na makahanap ng kakampi, lalong dumami yung mga nagalit sa kanila. Diba? Binatikos ni Sara Duterte yung flood control. Gaano ba katagal na naging mayor itong si former President Duterte ng Davao? Gaano kalaki yung binigay na budget kay Pulong? 51 billion. Tapos magrereklamo kayo sa flood control? Dapat noon pa, ginawa na ninyo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, dapat yung mga Duterte, pinag-iisipan nila yung tira nila. Hindi yung basta banat lang sila ng banat, may maipukul lang, may mema lang, may masabi lang, na hindi nila pinag-iisipan yung mga binibitawan nilang salita. Sino ba yung tutor ni Sara Duterte? Si GMA? Nako, umiwas ka dyan, Sara. Imbis na malinis yung record mo, magiging isa ka ding basura. Although, hindi, kay Sara Duterte naman kasi, mga minamahal, yung issue niya lang naman para sa akin is yung paghingi niya ng confidential funds. Yung ama niya talaga yung napakadaming issue. Tapos ang ginagawa niya, lumalapit siya kay GMA. Ang nangyayari, nababahiran din siya ng dumi. Mabantot na nga yung ama niya. Pati ba naman kay GMA, lalapit pa siya. Di lalo siyang bumantot. Tapos ngayon, magmamaktol siya na bakit mababa yung survey ko? Mababa kasi hindi ka naman nagtatrabaho. Tapos dikit ng dikit ka sa mga tae na politiko. Diba? Paano ka tataas niyan? Utak talaga na ito, may ubo. Sabi ko, wala to, may kalungkutan to. Childish, napaka-immature, katulad ni Bato de la Rosa.
O paano natin nasabing immature si Bato de la Rosa? Ganito mga minamahal, pag siya yung nagpapasagawa ng hearing, yung mga resource person gusto niya agad-agad pumunta doon. Pero siya ngayon yung nagiging resource person, pinapatawag, ang daming palusot, ang daming mema. Diba? Kaya nga sabi ko, immature tong si Bato, sarap pukpukin ng bato sa ulo eh. May kalungkutan sa pag-iisip. Kinulang ata to sa gatas ng bata pa, kaya ngayon nagbabawi. Anyway, okay. So, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah! Come on! Yeah! So, again, mag-shoutout muna tayo bago tayo hiwa-hiwalay. Shoutout sa iyo Regina Minorca 6701, Dominador Junior Australia 4395, Bene De Leon, Rolando Kunanan 1571. Shoutout sa inyo. So, comment lang kayo mga minamahal. So, bago mag-start ang ating vlog, muna tayo ng ating pagbati. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.